Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayong muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang 5 at ang ating bibigyan ng diin ay ang mga teorya sa pinagmulan ng Pilipinas. Kung noon ay natalakay natin ang mga teorya kung paano nagsimula ang ating daigdig, ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang Pilipinas. Halika't alamin natin ang mga teorya na nagsasalaysay kung paano nabuo ang bansang Pilipinas. Unang-una sa ating listahan ay ang tinatawag nating teoryang volkanismo. Ang teoryang volkanismo ay pinasimulan o inilahad ni Bailey Willis na sinasabing nagkaroon daw ng malalakas, patuloy, tuloy, at sabay-sabay na pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Mula sa kanyang teoryang volkanismo, inilahad pa rin ni Bailey Willis na bunga nito ay naipon na tumigas ang mga volcanic materials. Ibig sabihin, dahil sa pagsabog ng mga bulkan, ay nagkaroon ng mga volcanic materials na kung saan ito raw ay naging dahilan kung bakit nagkaroon ng paghihiwa-hiwalay at pag-angat ng mga pulo at lupain na siyang naging dahilan ng pag-angat ng Pilipinas. Sa katunayan, maraming mga ebidensya ang tumatalakay at nagbibigay diin sa teoryang volkanismo. Higit lalo ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Pag sinabi nating Pacific Ring of Fire, ito ay nasa korteng bilog at tinatalakay nito ang mga bansang mayroong 75% aktibong mga bulkan. Kung kaya Ring of Fire na kung saan ay maaring mayugnay sa teoryang volkanismo. Isa rin sa mga teorya na nagtatalakay kung paano nagsimula ang Pilipinas ay yung tinatawag nating teoryang tulay na lupa. Pinaniniwalaan ni Edward Suez na mayroong mga tulay na lupa sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa pamamagitan ng iba't ibang mga tulay na lupa ay nagkaroon ng pagkalat ang mga tao. Ilan sa mga halimbawa nito ay pinaniwalaan niyang makikita sa Timog Amerika, sa Asya at sa maraming bahagi ng ating daigdig. Tinatalakay rin ni Edward Suez sa kanyang teoryang tulay na lupa na ang mga tulay na lupa ay maaring matagpuan sa Timog Amerika, Africa, India, Australia at Antarctica. Ito ay tuluyang lumubog. Bakit kaya tuluyang lumubog ang tulay na lupa? Dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa mga karagatan na naging sanhi ng pagkatunaw ng glaciers. So madaling salita, may mga tulay na lupa na nagbibigkis sa pagitan ng iba't ibang mga bansa. Ngunit sa Pilipinas, merong mainland Asia na kung saan siya ang nagbibigkis sa Pilipinas at sa pamamagitan ng tulay na lupa ay nagkaroon ng pagdurugtong at nagkaroon ng pamamaraan ng mga tao upang lumipat at magkaroon ng daan sa kanilang paglipat mula sa iba't ibang lugar. Ngunit dahil sa pagkatunaw ng mga yelo sa Antarctica ay higit na nawala ang mga tulay na lupa. Sa kabilang banda, meron namang isang teorya na pinabulaanan ang teoryang tulay na lupa ni Edward Says. Ito ay ang teoryang the bottom of the sea theory na kung saan ay binuo ni Fridtjof Voss. Sinusuportahan niya ang idea na ang Pilipinas ay bunga daw ng pag-angat ng bahagi ng kanlurang dagat Pilipinas o West Philippine Sea. Dahil ito raw ay sa paggalaw ng Pacific Plate. Ibig sabihin, kaya umangat ang mga lupain o ang mga isla ng Pilipinas ay dahil sa paggalaw ng Pacific Plate. Sa karagdagan, sinasabi rin ng the bottom of the sea theory na ang Pilipinas ay direktang nasa ibabaw ng fault o paggalaw ng mga bitak sa lupa sa ibabaw ng daigdig. Umangat daw ang mga ito o ang mga isla o mga lupain sa kailaliman o mula sa kailaliman ng isla ng mga karagatan. So sa madaling salita, pinaniniwalaan ng bottom of the sea theory ng mga isla ay mula sa ilalim ng tubig at ito'y umangat dahil sa paggalaw ng mga fault na kung saan ang Pilipinas ay kabilang. At para mas malawak ninyong maunawaan ang ating binigyang talakayan sa araw nito, ay narito ang ating sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na mapalawak ang inyong kaalaman. Hanggang sa muli, paalam!